Sa isang malamig na umagang puno ng nagmamadaling mga tao sa loob ng Grand Eastwood Mall, tahimik na lumalakad si Althea, isang simpleng babaeng white blouse at lumang slacks. Mahinahon ang kilos niya, parang walang gustong makaabala. Sa kanyang mga mata, may halong pagod at lungkot, pero nandoon din ang determinasyon. Hawak niya ang isang eco bag na mailamang tinapay, kape sa sachet, at ilang personal na gamit. Walang kahit sino ang makakahulang siya ang babaeng maihawak sa kalahati ng shares ng isa sa pinakamalalaking chain mall sa bansa. Pero hindi ito alam ng kahit sinong tao sa paligid. Si Althea ay tahimik lamang na umiikot, nag-obserba, nakikinig, tinitingnan ang galaw ng mga empleyado, ang kalinisan ng bawat sulok, at ang serbisyo ng mga tindahan. Ganoon ang nakasanayan niya mula pagkabata, dahil sinabi sa kanya ng kanyang yumanong ama na ang pinakamabuting lider ay ang taong marunong munang magpakumbaba at makipaghalubilo sa mga ordinaryong mamamayan. At doon nagsisimula ang kanyang lihim, walang kahit sino, ni ang mga manager, supervisor, o maging ang security head, ang nakakaalam na ang babaeng nakikita nilang payak ay ang mismong ihi ng Grand Eastwood Mall. Habang tahimik siyang naglalakad, isang pamilyar na tinig ang umalinggaw sa kabilang isla. Isang malakas, masungit at mayabang na boses. Hoy! Hoy! Huwag mong hawakan yan. Mahal yan. Baka madumihan mo. Si Ines Delgado, ang nanay ng groom na magpapakasal sa kapatid ng fiance ni Althea noon, isang babaeng kilalang mapangmata, maarte, at sobra kung makaasta pag nasa publiko. Nakita ni Althea na may hinahatak itong isang dalagang naka-uniform ng tindahan, halos mapatid na sa hiya at kaba. Ma'am, hindi ko po sinasadya na dikit lang po ang bag ko. Mamamatay ako sa inis sayo. Tindera ka lang tapos dumidikit ka sa mga mamahalin kong pinipili. Diyos ko naman. Tahimik lang na tumingin si Althea, nagmamatsyag. Ayaw sana niyang makialam, pero ramdam niya ang matinding pagmamaliit sa kawawang empleyada. Pero mas pinili niyang lumapit ng dahan-dahan at magtanong. Ma'am, may problema po ba? Nilingon siya ni Ines Delgado mula ulo hanggang paa, sabay taas kilay. Ano nang pakialam mo? Isa ka rin bang tindera rito? Mukha ka namang hindi umaabot ng minimum wage sa suot mo. Hindi sumagot si Althea. Mumiti lang siya ng mahina, bagaman may kirot sa dibdib niya. Sanay na siya sa ganitong pagtrato mula sa mga taong hinuhusgahan siya agad sa itsura. Hindi pa sila natatapos nang bumalik si Ines Delgado, ngayon ay may kasamang guard. Yan! Siya! Siya ang kumuha ng wallet ko. Nakita ko sa KCE, tinago niya sa bag niya. Nagtakbuhan ang tingin ng mga tao. Napatingin lahat sa kabilang panig kung saan nakatayo si Althea. At bago pa man makapagsalita ang empleyada, itinuro agad si Ines Delgado si Althea. Ayan. Siya iyon. Siya ang kumuha ng wallet ko. Kilala ko ang itsura niya. Siya ang lumapit sa akin kanina. Natulala si Althea. Hindi siya lumapit. Hindi niya kilala ang wallet. Hindi niya rin kinausap ang babaeng ito kailanman. Guard. Siya sa atin ang bag niya. Huwag niyong hayaang makatakas yan. Baka may grupo yan. Doon nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ay naku, kawawa naman, mukhang mandurukot. Bakit ba kasi pumapasok dito mga ganyang klaseng tao? Kaya humihigpit ang security eh. Ramdam ni Althea ang bigat ng mga mata ng mga taong hindi man lang siya kilala, pero handang maniwala agad sa masamang akusasyon. Hindi dahil may ebidensya, kundi dahil sa hitsura niya. Tahimik siyang huminga ng malalim. Maaaring gusto niyang magsalita, pero kailangan muna niyang kumalma. At bago tumuloy ang kwento. Kung nag-enjoy ka sa mga kwento ng pagtatagumpay laban sa panghusga, mga lihim na pagkakakilanlan, at mga eksenang bumabaligtad ang mundo sa harap ng mapanghusga, hinihikayat kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Napakalaking tulong nito para maabot pa natin ang mas maraming manonood at makapaghatid ng mas marami pang kwento na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Ngayon, itutuloy natin ang kwento. Pagbalik ng narasyon, hinawakan ng guard ang braso ni Althea. Ma'am, mahinahon itong sabi, pasensya na po, pero kailangan ko pong buksan ang bag niyo. Standard procedure. Hindi sumagot si Althea. Binuksan niya ang bag at ipinatong sa mesa.
Tinignan ng guard ang laman, tinapay, kape, payong, maliit na notebook, at isang lumang power bank. Walang wallet. Pero bago pa man makapaghayag ng suporta ang guard, biglang dumukot si Ingres Delgado sa likuran ni Althea, at maihawak na siyang wallet. Ayan. Ito mismong wallet ko. Siguro itinapon niya habang hindi ako nakatingin. Napakunot noo ang guard. Ma'am, nakita ko po yung bag niya. Sigurado po. Yes. Pinagtatanggol mo siya. Sino ka ba? Security ka lang. Ako ang kliyente. At sa lakas ng boses niya, nakakuha siya ng atensyon ng supervisor. Anong nangyayari dito? Supervisor, sigaw ni Ingres Delgado. E-report niyo tong babaeng to. Magnanakaw. Nagkunwari pang inosente. Napayuko si Althea. Tahimik. Pero sa loob niya, nagsisimulang kumulo ang dugo. Hindi niya alam kung bakit siya pinag-iinitan. Hindi niya alam kung bakit ganito kabilis magusga ang mga tao. Pero alam niyang may mas malalim pang dahilan ang ginagawang ito ng nanay ng groom. At bago pa man siya masabihang lumabas ng mall, tumunog ang malalim na boses ng isang lalaking kagalang-galang. Sandali! Huminto ang lahat. Lumingon sila. Nakatayo sa itaas ng escalator si King 11, ang sihi ng Grand Eastwood Mall, ang nag-iisang taong nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan ni Althea. At sa malamig na tono, sinabi niya, "Bakit ninyo isinisigaw na magnanakaw ang mismong sihi ng mall na ito? Tumigil ang mundo." Lahat ng tao natigilan. Ang nanay ng groom, bumuka ang bibig pero walang lumabas na salita. Ang guard at supervisor, napatingin kay Althea na tila ngayon lang nakitang muli ang kanilang mga mata. Habang si Althea, nakatayo lang doon, tahimik, kontrolado, ngunit may panibagong lakas at matinding damdamin sa dibdib. At doon nagsisimula ang pagbabaliktad ng lahat. Natulala ang lahat sa sinabi ni M11. Para bang biglang humaba ang katahimikan, halos maririnig mo ang tibok ng bawat puso sa paligid. Ilang segundo ang lumipas bago umangat ang tingin ni Althea. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Pinipigilan niyang makita ng mga tao ang panginginig ng dibdib niya. Humakbang pababa si M11 sa escalator, dahan-dahan, pulido ang bawat galaw, parang isang hukom na lalapit para ibagsak ang hatol. Nang marating niya ang grupo, diretsyong tumingin sa nanay ni Jared, si Ingres Delgado, na ngayoy pumapaling-paling ang tingin, tila naghahanap ng masasandalan. Uulitin ko, malamig na sabi ni M11, ano ang basehan mo para akusahang magnanakaw ang mismong hihi ng Grand Eastwood Mall? Napakapit si Ingres Delgado sa bag niya, nanginginig ang boses. Sabi ko nga mukhang. Mukhang ano, putol ni Levin, mas umigting ang tingin. Mukhang mahirap. Mukhang ordinaryo. Mukhang hindi karapat-dapat sa tingin mo. Iyon ba? Walang naisagot ang babae. Namutla. Parang kinapos ng hangin. Ang mga tao sa paligid nagbubulungan na ngayon. Siya daw. Siya. Kaya pala self-reliant ang dating di. Grabe naman si Madam. Nagkamali ng sobra. Umangat ang tingin ni Althea. Huminga siya ng malalim bago magsalita, malumanay ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Hindi ko na sana ito ipapaalam, sabi niya. Hindi dahil sa hiya. Pero dahil naniniwala ako na hindi mo kailangan ipagyabang ang posisyon para magkaroon ng respeto. Lumingon si Althea sa empleyadong dati pinapagalitan ni Ingres Delgado. Nilapitan niya ito at inalalayan. Hindi niya deserve ang ginawa mo sa kanya, mahinahong sabi ni Althea. Wala siyang ginawang masama. At wala akong kinuha. Namilog ang mata ng empleyada. Halatang bumagsak ang tensyon sa balikat niya. Napailing-iling habang napapaluha. Ma'am, pasensya po kung nadamay pa po kayo. Ngumiti si Althea, maliit ngunit totoo. Kasabay noon, iniharap ni M11 ang key footage mula sa tablet. Ipinakita niya ang eksaktong nangyari. Nakita roon ang paglalakad ni Ingres Delgado, hawak ang wallet. Nakita rin kung paano niya ito inilagay sa shopping bag habang nagsasalita sa telepono. At nakita kung paano niya ito isinuksok sa likod ng display rack bago akusahan ang empleyada at kalaunan si Althea. Hindi makatingin si Ingres Delgado. Halos gumapang ang hiya sa mukha niya.
Mahilig ka palang manisi, sabi ni Althea, malumanay pero diretsyo. Pero hindi mo tinitingnan ang sarili mong ginagawa. Hindi ko sinasadya, pautal-utal na sabi ng matanda. Nalito lang ako. Na-stress. Hindi ko akalaing. Si Kali. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako para tratuhin akong tao, sagot ni Althea, hindi tumataas ang boses. At hindi mo rin pwedeng sirain ang dignidad ng ibang tao dahil lang sa tingin mo mas mataas ka. Tumulo ang luha ng empleyadang kanina halos itulak niya. Salamat po, ma'am, bulong nito. Hindi ito tungkol sa posisyon ko, sagot ni Althea. Ito tungkol sa kung paano tayo dapat makitungo sa kapwa. Napayuko si Kivres Delgado, tila naubusan ng boses. Sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy ang reklamo mo? Tanong ni N11 sa katamtamang tono. Dahil kung tutuusin, may sapat na basehan si Althea para kasuhan ka ng false accusation, harassment, at public humiliation. Nanginig ang matanda. Wag na, mahina niyang sagot. Pasensya na ti. Huminga ng malalim si Althea, sabay lingon kay Levin. Hayaan na natin, sabi niya. Hindi niya maulit to kung naiintindihan niya ang ginawa niya. Hindi pa rin makatingin si Imres Delgado kay Althea. Pero nagsalita siya, mahina, pero totoo. Patawad. Sa puntong iyon, nung akala ng mga tao tapos na ang eksena, akala nila titigil ang drama doon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil biglang dumating si Jared, ang anak ni Imres Delgado, dala ang shopping bags at halatang galing sa kabilang bautike. Nang makita niya ang tensyon at mata ng ina, agad siyang lumapit. Mom! What's happening? Bakit ka umiiyak? Umiling ang madre. Nagkamali ako, bulong nito. Pero nang makita ni Jared si Althea, natigilan siya. Para bang may naalala. Para bang may hindi nasabi noon. Tila nagbalik ang alaala ng nakaraan, ang engagement na hindi natuloy, ang relasyong hindi natapos ng maayos, at ang mga salitang binitawan sa ilalim ng galit at pride. Nagkatinginan sila ni Althea. At ang unang lumabas kay Jared ay isang pabulong ngunit malinaw na tanong. Bakit ka nandito? Tumuwid ng tayo si Althea, tahimik ngunit matatag. Dahil pag-aari ko ang lugar na to. Nanigas ang ekspresyon ni Jared. Si ikaw. Ikaw ang pumalit kay Sir Adrian? Tumango si Althea, walang pagdududa sa sarili. At doon unti-unting bumagsak ang pride ni Jared, kasabay ng bigla ang pag-intindi kung gaano kalayo ang narating niya at kung gaano kalayo siya iniwan ni Althea. Habang ang ina niya, nakayuko lang dahil sa harap niya mismo, nabunyag ang buong katotohanan. Nakahinga ng malalim si Althea, pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil mas malalim pa ang dahilan kung bakit nandoon si Jared. At mas malalim pa ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nila noon. At iyon ay magsisimula ng umangat, isa-isa, parang sugat na pilit tinakpan pero hindi kailanman gumaling. Nagkatinginan sina Jared at Althea ng matagal, pero hindi iyon ordinaryong tingin. May halong gulat, hiya, at isang uri ng sakit na matagal nang nakatago pero hindi kailanman nawala. Si Jared ang unang umiwas. Hindi ko in-expect na ikaw ang sihi ngayon, mahina niyang sabi. Umiling si Althea, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari noon. Marami talagang hindi mo in-expect, sagot niya. Kasama na roon ang pagpanig mo sa mga salita ng iba kaysa sa akin. Nagsimulang gumalaw ang mga tao sa paligid, ngunit nakikinig pa rin lahat. Kita sa mukha ni Jared ang pag-igting ng damdamin. Hindi ganun yon, mabilis niyang sagot. May mga bagay ka ring hindi alam. May mga bagay akong hindi alam dahil ayaw mong ipaliwanag, putol ni Althea, mabagal ngunit matalim ang tono. Ayaw mong pakinggan ako. Mas inuna mo ang sabi-sabi ng pamilya mo. Napatingin si Jared sa ina niya, na ngayon nakayuko pa rin, hawak ang bag na parang life support. Mom B, bulong niya. Tell me the truth. You set her up. Hindi sumagot si Imres Delgado. Pero ang katahimikan niya ang naging pinakamatinding kumpirmasyon. Napapikit si Jared, parang sinampal ng katotohanan. Pagkatapos ay humarap siya kay Althea. I'm sorry sobra. Hindi ko alam na ganito kalala. Hindi ko alam na ginawa niya to ulit sa'yo. Ulit, tanong ng isa sa mga nakatira malapit doon. Napatingin ang mga tao.
Pati si Levin, napakunot ang noo. Anong ulit? Tanong ni Levin, na natiling kalmado pero malinaw na bantay. Huminga ng malalim si Jared at lumingon kay Althea, parang hinihingi ng mga mata niya ang pahintulot na magsalita. Tumango si Althea, mabagal. At doon nagsimula mabuksan ang nakaraan. 3 taon na ang nakalipas, simulang sabi ni Jared. Akala ko mawawala siya. Akala ko. Napatingin siya sa ina. Akala ko sinabi niya ang totoo. Nagpatuloy siya kahit pa nanginginig ang boses. Noong araw bago ang engagement party biglang sinabi ng nanay ko na nahuli ka raw na kinukuhanan ang mga imported na alahas sa kwarto niya. Sinabi niya na nakita ka raw habang nilalagay mo sa bag mo. Nanatiling tahimik si Althea. Ngunit ang mga mata niya may kirot na muling bumalik. Pero hindi ako nagtanong, mahina niyang dagdag. Hindi kita kinausap. Hindi kita pinakinggan. At sobrang pinagsisisihan ko ang araw na iyon. Tumulo ang luha ni Jared. Hindi niya napigilan. Hindi dahil gusto niyang kaawaan siya ng mga tao, kundi dahil sa bigat na ng katotohanang matagal niyang tinatakbuhan. Iniwan kita ng walang paliwanag, sabi niya. I walk away from you when you needed me the most. At ako ang dahilan kung bakit nasaktan ka ng sobra. Nakapikit si Althea, pilit nagpapatatag. Nalagay ka sa sitwasyon dahil sa akin, tuloy ni Jared. At hindi ko nagawang protektahan ka mula mismo sa pamilya ko. Tumigil si Althea sandali bago dahan-dahang idinilat ang mga mata. Hindi mo ako kailangan protektahan, sagot niya. Ang kailangan ko noon respeto. Tiwala. Yun lang. Tumango si Jared, halos basag ang boses. I know. And I failed you. Huminga siya ng malalim bago pinunasan ang sariling luha. Pero ngayon nakikita ko na kung gaano ka lumakas. Kung gaano ka tumayo sa sarili mong paa. Kung paano mo inakyat ang mundong akala ng iba ay hindi para sa iyo. Umiti siya, pero puno ng sakit ang aura. At sa huli ikaw pa ang naging si. Tumahimik ang paligid. Wala ni isang taong hindi ramdam ang bigat ng tagpong iyon. Naglakad si Jared ng kaunti papalapit kay Althea. Althea, mahina niyang sabi. Kung papayagan mo gusto kong ayusin lahat. Kahit man lang ang bahagi na pwede pang ayusin. Hindi ko hinihingi na balikan mo ko. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ulit ako. Jared, putol ni Althea, pero pinatuloy niya ito. Gusto ko lang sana kahit patawarin mo ako. Napasinghap ang mga tao. Maging si Levin napatingin ng mas malalim. Tahimik si Althea. Kita ang paglalaban ng damdamin sa mukha niya. Hindi galit, kundi ang dugo ng sugat na muling nabuksan. Sa wakas, nagsalita siya. Matagal na kitang pinatawad, mahinang sabi niya. Pero hindi ko na kaya ibalik ang dati. Hindi ko pwedeng ibigay ang puso kong minsan mo nang iniwan. Nagpikit sandali si Jared, pero tumango. I understand. Nagpatuloy si Althea. Pero kaya kitang kausapin ng maayos. Kaya kitang tratuhin bilang tao. Hindi kailangan mag-away. Tapos na yon. Isang malungkot ngunit magaan na ngiti ang lumabas kay Jared. Salamat, sabi niya. Kahit hindi ako deserving. Lumapit si Levin at mahinahong ipinahawak ang kamay sa balikat ni Althea. Ma'am, sabi niya. Gusto niyo pa bang ituloy ang kaso laban kay MF Delgado? Sabay-sabay tumingin ang lahat kay Althea. At doon huminga siya ng malalim. Binali ang ulo. Tumingin kay MS Delgado na halos hindi makatingin pabalik. Hindi ko itutuloy ang kaso, sabi ni Althea. Pero may isang bagay akong hihilingin. Lumingon ang lahat. Pati si Jared. Ano iyon? Tanong ni Levin. Nagtaas ng tingin si Althea, diretso, malinis, matatag. Gusto kong humarap si Iris Delgado sa lahat ng empleyadong minamaltrato niya. At humingi ng tawad hindi sa akin kundi sa kanila. Halos mabingi ang lugar sa biglaang reaksyon. Napatingala si Iris Delgado at doon na nagsimulang tumulo ang luha niya. Althea, hindi ko. Kung hindi mo kayang gawin yon, malamig ngunit kalmado ang sagot ni Althea. Ako mismo ang magpapaban sa iyo sa lahat ng mall na pagmamay-ari ko. Napatigil ang lahat. At ang natitirang tanong na lang ngayon ay, may tapang ba si Iris Delgado na akuin ang mali?
Tumayo si Igres Delgado na parang nanginginig ang tuhod, halata ang bigat ng hiya at takot na unti-unting nilalamon ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, sa mga mata ng security guards, sales ladies, janitors, at mga empleyadong madalas niyang pagsigawan, pag-utusan at maliitin. Walang nagsalita, pero ramdam ang tensyon sa hangin. Si Althea naman ay nakatayo ng diretsyo, hindi nanginginig, hindi umaatras. Hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan, kundi dahil sa totoo at matatag na paninindigan. Igres Delgado, ulit ni Althea, kalmado ngunit matatag. Ito ang pagkakataon para ayusin mo ang mga pagkakamali. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong matagal mong trinato na parang wala silang halaga. Huminga ng malalim si Igres Delgado. Halos napakapit siya sa braso ng anak niya dahil sa bigat ng sitwasyon. Pero umatras si Jared, marahan ngunit malinaw ang mensahe, harapin niya ang resulta ng ginawa niya. Makailangan mo itong gawin, mahina at mabigat ang sabi ni Jared. Sa wakas, tumango si Igres Delgado. Humakbang siya papunta sa harap ng mga empleyado. Nakasalubong niya ang tingin ni Grace, isang salesladi na ilang beses na niyang pinahiya sa harap ng customer. Nandoon din si Mang Romy, janitor na ilang ulit niyang sinigawan dahil sa maliit na pagkakamali. At si Liza, bagger na binantaan niyang tatanggalin noong nakaraang linggo lang. Tumulo ang luha ni Igres Delgado, at sa unang pagkakataon, tila wala nang natirang yabang o pangmamaliit sa mukha niya. I'm sorry, halos pabulong niyang simula, pero kita sa mga tao na hindi iyon sapat. Hindi nila kailangan ng bulong, kailangan nila ng katotohanan. Kaya muling huminga ng malalim si Igres Delgado, at sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malinaw. Patawad. Patawad sa inyo sa lahat ng ginawa ko. Mali ako. Napakalaki ng naging pagkakamali ko. Tahimik ang lahat, pero hindi malamig ang katahimikan, ito ay isang paghihintay. Tumuloy siya. Naging mapangmata ako. Naging malupit. At hindi ko kayo tiningnan bilang tao. Tinrato ko kayong mababa at dahil sa sobrang pride at pagmamahal sa pera, hindi ko nakita ang halaga ninyo. Unti-unting nagbubulungan ang mga empleyado, hindi dahil sa disbelief, kundi dahil hindi nila naisip na darating ang araw na maririnig nila ito mula sa babaeng dati halos hindi marunong ngumiti. Naglakad si Igres Delgado palapit kay Mang Romy. Romy, ngumiti siya ng mahina, patawad. Tinrato kita na parang hindi mo kayang gawin ang trabaho mo. Samantalang ikaw pa ang pinakamasipag dito. Nagulat si Mang Romy, hindi alam kung sasagot ba o tatango lang. Pero sa huli, mahinang umiti rin siya. Sumunod siya kay Grace. Grace, patawarin mo ako. Hindi mo deserve ang mga sinabi ko noon. Natulala si Grace. Ma'am, hindi ko po inaasahan to, umiiyak na sabi niya. Salamat po. Lumapit siya kay Liza. Liza, salamat at hindi ka sumusuko kahit gusto na kitang paalisin noon. Mali ako. Niyakap siya ni Liza, na agad namang ikinagulat ng lahat, lalo na ni Igres Delgado, na matagal nang hindi nasanay sa ganoong uri ng kabaitan. At doon niya tuluyang hindi napigilan ang pag-iyak. Pagbalik niya sa harap, tumingin siya kay Althea. Thank you, bulong niya. Hindi dahil pinatawad mo ako kundi dahil pinakita mo kung ano ang tama. Tumango si Althea, isang simpleng galaw na nagsasabing tapos na ang gulo. Hindi dahil nakakalimot sila, kundi dahil natuto ang lahat. Umabante si Jared. Althea, kung may kailangan ka kahit ano nandito ako, sabi niyang may pag-asa, ngunit hindi nang hihingi ng sobra. Ngumiti si Althea, banayad, mahinahon. Ang kailangan ko ay respeto mula sa lahat. At nakikita ko na iyon ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Levin. Levin, i-update mo ang security protocols. Gusto kong lahat ng empleyado ay tratuhin ng may dignidad. At kung may reklamo sila, diretso sa EUC at sa akin ang report. Agad po, ma'am, sagot ni Levin, ngiting tagumpay. Tinapunan ni Althea ng huling tingin ang lahat. Wala nang magtatago sa likod ng impluwensya. Wala nang mananamantala. Simula ngayon, bagong sistema na. Hiyawan ang sumunod, palakpakan, sigawan ng saya, at pag-iyak ng mga taong hindi sanay sa ganitong katarungan. Si Igres Delgado at Jared, nakatayo sa gilid, nakatingin kay Althea na may halong hiya, paghanga, at malalim na pasasalamat.
At sa gitna ng lahat ng iyon, may isa pang tanong na hindi nasasagot. Ano ang magiging bagong relasyon ni Althea sa ina ng lalaking minsan niyang minahal? At ano ang pupuntahan ng bagong ugnayan nila ni Jared, pagtatapos ba, o panibagong simula? Narinig ni Althea ang mahihinang yapak na papalapit habang nakatayo siya sa may viewing deck ng mall, nakatanaw sa kalsada sa ibaba. Tahimik na bumubuhos ang ilaw ng hapon sa salamin, nag-iiwan ng malambot na gintong ningning sa paligid. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang lumapit. Althea T. Boses iyon ni Jared. Mahina. Maingat. Hindi ang dating kumpiyansang kilala niya. Hindi agad nagsalita si Althea. Umiling lang siya ng bahagya, pilit na pinipigil ang emosyon na gumugulo sa dibdib niya. Matagal na kitang gustong kausapin ng maayos, dagdag ni Jared. Huminga siya ng malalim bago humarap. Ano pa ang gusto mong sabihin, Jared? Tanong niya, kalmado pero maihalong pagod. Kumapit si Jared sa railing, parang hinahanap ang lakas. Althea, nung iniwan mo ako noon, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi mo ako kinausap, hindi mo ako binigyan ng pagkakataong ayusin. Naputol iyon dahil bahagyang tinaas ni Althea ang kamay. Hindi ko iniwan dahil sawang-sawa ako sayo, mahinang tugon niya. Iniwan kita dahil ayaw kong maging dahilan ng gulo ninyo ng mama mo. At lalong ayaw kong masaktan pa ang sarili ko sa paulit-ulit na pagtrato niya sa akin na para akong wala. Kumurap si Jared, halatang nasaktan sa mga salitang iyon. Mali ako, mahinang sagot niya. Mali ako na hinayaan kong kontrolin ni mama ang lahat. Dapat pinaliwanag ko sa kanya kung gaano kita kamahal, kung gaano ka kahalaga. Ngumiti si Althea, mapait. Hindi mo kailangan ayusin iyon ngayon. Umiling si Jared. Pero gusto ko. May katahimikan. Mabigat. Nakabitin sa pagitan nila. Althea, hindi ko hinayaan na maliitin ka. Pero hinayaan mong mangyari, mabilis na putol ang babae, kahit hindi galit ang tono niya. At hindi ko na babalikan iyon. Hindi ko na iisa-isahin. Nagbuntong hininga si Jared, mukhang napagtanto na hindi niya mababago ang nakaraan. Althea, tumingin siya sa mga mata nito. Hindi ko hihilingin na bigyan mo ako ng second chance. Alam kong hindi ganoon kadali. Pero kung sakaling dumating ang araw na handa ka, kahit kaunting pag-uusap man lang nandito ako. Hindi umiwas ng tingin si Althea. At doon, sumingit ang katotohanan na matagal niyang itinago, may parte pa rin sa puso niya na kumakapit sa alaala nila. Pero hindi niya ito ipinakita. Hindi ngayon. Jared, kung gusto mo ng respeto, meron ka na. Kung gusto mo ng closure, nandito na. Pero kung ang hinahanap mo ay balikan. Tumigil siya. Tumingin sa malayo. Hindi ko kaya ibigay yun ngayon. Sumandal si Jared sa railing, parang nabunutan pero sabay bumigat ang dibdib. Hindi ko sinasabi ngayon, sagot niya. Ang sinasabi ko, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Umiling si Althea, bahagyang natatawa sa kabigatan ng pangako. Wag mo akong hintayin, Jared. Kahit sinabi mong wag, hindi ko mapipigilan ang sarili ko, tugon ng lalaki, walang alinlangan. Napatigil si Althea. At bago pa siya makasagot, dumating si Levin, dala-dala ang folder ng mga bagong security plans. Ma'am Althea, ready na po ang conference room. Tumigil siya nang makita si Jared. Nagkatinginan silang tatlo. Pero sa huli, umiti si Althea, kalma ngunit puno ng bagong direksyon. Tara na, Levin. Marami pa tayong aayusin. Tumango si Levin at naglakad papunta sa pasilyo. Naiwan si Jared, tahimik na nakatingin kay Althea. At sa paglingon nito para sundan si Levin, saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Isang saglit lang. Pero sapat para malaman nilang hindi pa tapos ang kwento. Hindi lang ngayon ang tamang panahon. At habang naglalakad si Althea palayo, ramdam niyang unti-unti siyang humihinga ng mas maluwag. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil natutunan niyang piliin ang sarili. Nagkatitigan si Nathan at ang security guard na si Mateo. Pareho silang huminga ng malalim. Pero bago pa makapagsalita si Mateo, sumingit bigla ang boses ni Aling Brenda, malakas at nanginginig sa galit. Ano pang ginagawa niyan dito? Bakit hindi pa inaalis sa mall ang lalaking iyan? Sigaw niya habang lumalapit, halos mabali ang sakong ng takong nito sa pagmamadali. Napatigil ang lahat.
Ang mga tao'y nagsimula na namang magsipunood. Lumingon si Mateo kay Nathan, halatang hindi niya alam kung paano unahin ang sitwasyon. Maamdi, mahinahong sagot ni Mateo, may kailangan po munang ipaliwanag si Sir Nathan. Sir! Halos sumigaw si Aling Brenda. Sir! Sir daw. Narinig niyo ba? Inaakyat na pala sa ulo niyo ang taong to. Ang lakas ng loob magpanggap na si. Karne nga di niya mabili ng walang kaguluhan. Napayuko si Karen, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kape. Hindi niya alam kung paano ayusin ang lumalalang sitwasyon. Aling Brenda, tama na, mahinang sabi niya, pilit na nagpapakalma. Hindi niyo kailangan pagsigawan si Nathan. Hindi ko kailangan. Anak, ako ang matagal ng empleyada rito. Alam ko kung sino ang may pera at sino ang wala, tinaasan siya nito ng kilay. At hindi ito, sabay turo kay Nathan na para bang isa itong basurang dapat itapon. Mahigpit ang panga ni Nathan pero hindi siya nagsalita. Kita ni Karen ang pagpipigil nito. Pangalawang beses na siyang dinudungisan ng mismong empleyado ng sarili niyang kumpanya. Pero walang yabang sa mukha niya. Wala ring pagmamata. Tanging lungkot at pagod lang. Pwede ba, malumanay, ngunit mabigat na sabi ni Nathan, pakinggan niyo muna ako. Hindi ako nandito para makipag-away. Ngunit umalinggaw muli ang boses ni Aling Brenda. CJ, ipaliwanag mo sa harap ng lahat. Bakit ka nagnanakaw? Bakit mo tinangka kunin ang relo? Sabay taas niya ng kamay, at doon nakita ng mga tao ang makinang na relo na kanina pahawak ni Karen. Maam, halos mapasigaw si Karen. Hindi niya po kinukuha. Ako po ang may hawak, hindi siya. Ikaw naman pala ang kasama niya, balik ni Aling Brenda. Pareho kayong may pakana. Umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan ng mga tao. Kumalat ang haka-haka. May nagtataas ng cellphone at nagvi-video. Nako, grabe to, bulong ng isang tindera. Si daw kuno. Baka scammer. Gumaganti yata sila sa mall. Nanikip ang dibdib ni Karen. Hindi niya alam kung bakit pero nasasaktan siya para kay Nathan. Ramdam niya ang bigat sa bawat tingin ng mga tao. Parang unti-unting ninanakaw ang dignidad nito. At doon na naglakad si Mateo, mabagal at tumayo sa tabi ni Nathan. Pwede ba akong makausap? Tanong niya ng may paggalang. Tumango si Nathan. Sir, kung gusto niyo po maaari tayong tumungo sa opisina. Mas maayos po doon. Bago pa man sila makagalaw, may dumating na 2 guard. Malalaki, seryoso at may radyo sa balikat. Sir Mateo, sabi ng isa, pinatawag kayo sa admin office. Kasama niyo raw ang suspect. Suspect. Tumama iyon sa tenga ni Karen na parang sampal. Hindi siya, mabilis niyang tutol pero pinutol siya ng isang guard. Maam, kami na po ang bahala. Sumunod na lang kayo sa proseso. At doon na tumawa si Aling Brenda, malakas, puno ng panliliit. O ayan. Dali na. Dalhin niyo na. Para matauhan. Lumingon si Nathan kay Karen. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng mahina, ngiting puno ng pag-unawa sa kabila ng gulo. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi niya. Ayos lang ako. Pero hindi ayos. Narinig ni Karen ang panginginig sa boses niya kahit pilit itong kalmado. Nakita niya ang paghinga nito ng malalim, parang naglalakad sa manipis na lubid. Habang sinusundo siya ng 2 guard, naglakad si Nathan nang hindi nakayuko. Hindi rin nakataas ang ulo. Sakto lang, isang taong may respeto sa sarili kahit pinapahiya siya ng mundo. At nang papalayo na sila, may sumigaw mula sa likod. Teka lang! Isang lalaking nakaitim na coat ang mabilis na naglakad papunta sa kanila. Malinis ang hiwa ng buhok, may hawak na tablet at may G na nakasabit sa leg. Sir Nathan! Hinahanap na po kayo ng board meeting. Kanina pa po naghihintay. At sabay-sabay na natigilan ang lahat. Si Karen na pahawak sa bibig. Si Mateo na pamulagat. Si Aling Brenda na nigas, parang binuhusan ng yelo. Lumingon si Nathan, bahagyang nagulat ngunit mahinahong ngumiti. Pasensya na, Ramon, sabi niya. Medyo may nangyari dito. Lumapit ang lalaki, binabasa ang mukha ng mga tao. May problema po ba dito? Bakit po kayo palibot-libo sa sihi ng mall? Umikot ang tingin ng lahat kay Nathan.
At doon, sa gitna ng katahimikan at gulat, dahan-dahang nagluksa ang kulay sa mukha ni Aling Brenda. Ang yabang nito ay parang natunaw ng harapang nalaman ang katotohanan. Ahu! Nautal nitong tanong, hindi makapaniwala. Tumikim si Ramon. Opo. Si Sir Nathan Vergara, Chief Executive Officer ng Grand Tower Malls. At parang sabay-sabay na humulagpos ang hininga ng mga tao. May bumitaw sa hawak na telepono. May napatili. May napabulong. Si Nathan ay si pala. Ang pinagbintangang magnanakaw. Ang sinigawan. Ang ipinahiya. Siya pala ang totoong may-ari. Nakatitig lamang sa kanya si Karen, hindi makagalaw. Halos mabingi siya sa sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung matatakot, mahihiya, o mas maaawa sa taong nanatiling mababa ang boses kahit pinapasan ang lahat. Naglakad pabalik si Nathan, mabagal, at humarap kay Aling Brenda. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagmamataas. Tanging nilulumong pagod at pagkadismaya lang ang nasa mga mata niya. Ako nga pala, mahina niyang sabi. Ang isisi na minumura niyo kanina. Hindi nakaimik si Aling Brenda. Nanginginig ang labi nito. At doon huminga ng malalim si Nathan. At nagsimulang magsalita. Nagpatuloy ang katahimikan na parang bumabalot sa buong mall. Parang tumigil ang oras habang nakatitig lahat kay Nathan. Walang kahit sinong humihinga ng malalim, walang ingay, walang bulungan. Tanging tibok ng damdamin at matinding hiya ang nararamdaman ng bawat tao. Nakapako ang tingin ni Aling Brenda kay Nathan, nanginginig ang mga kamay, ang boses halos hindi na lumalabas. Sir, hindi ko po alam, pasensya na po please. Halos matumba siya kung hindi kumapit sa gilid ng counter. Pero iba ang tingin ni Nathan, hindi matalim, hindi nananakot. Malungkot. Sobrang lungkot, parang may nabasag sa loob niya na hindi kayang pagdikiti ng kahit anong salita. Alam ko, mahinang sabi ni Nathan. Hindi mo alam. Pero kaya nga sana makinig muna bago humusga. Hindi makatingin si Aling Brenda. Dinaman niya ang lalim ng bawat salita ni Nathan, parang kutsilyong dahan-dahang tumatama sa konsensya. Napaluhod siya sa kahihiyan. Sir, hindi ko sinasadya, akala ko. Hindi mo kailangan lumuhod, pigil ni Nathan. Hindi niya gusto ang eksenang iyon. Ayaw niyang ipahiya pa ng lalo ang kahit sino. Tumayo ka. Hindi ka alipin. Empleyado kita pero tao ka rin. Pinilit tumayo ni Aling Brenda, nanginginig pa rin. Hindi pa rin makatingin kay Nathan at Karen. Pero agad sumingit si Ramon, hawak ang tablet, kita ang halatang pag-aalala. Sir, kailangan na po tayo sa board meeting. They've been waiting for almost an hour. Alam ko, sagot ni Nathan, humihinga ng malalim. Pero may kailangan muna akong tapusin dito. Kasalanan ko kasi hindi ko pinaniwalaan ang sarili kong nakikita, sagot niya. Alam kong hindi ka magnanakaw. Pero natakot ako. Nagkibit balikat si Nathan, malumanay pa rin. Tao lang tayo, sagot niya. Lahat natatakot. Ang mahalaga kung paano mo tatahakin ang susunod na hakbang. At doon siya ngumiti ng totoo, malambot, masakit pero maluwag sa dibdib. Salamat dahil kahit papaano may naniwala. Napaluha si Karen. Nilingon ni Nathan si Ramon. Halika na. Kailangan na natin pumunta sa board. Naglakad sila papunta sa elevator. Pero bago pumasok, lumingon si Nathan muli kay Karen. Sandali lang. Pero sapat para mag-iwan ng tanong sa puso niya. At nang magsara ang pinto ng elevator. Naiwan si Karen sa gitna ng mall, nakatulala, hawak ang relo at hawak ang bigat ng hindi niya nasabi. At doon nagsisimula ang tunay na unos sa puso niya. Habang bumababa ang elevator, huminga ng malalim si Nathan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, hindi lamang sa sarili niyang puso, kundi pati na rin sa mga mata ni Karen. Napakakomplikado ng damdaming naroon, galit, lungkot, awa at respeto sa parehong oras. Pagdating nila sa boardroom, lahat ng miyembro ng board ay nakaupo, nakatingin sa kanya. Ang iba ay halatang nagulat, hindi pa rin makapaniwala. Ngunit si Nathan, simple lang ang kilos, walang yabang, walang pagpapakita ng galit. Siya ang sihi, at ngayon, mas pinili niyang ipakita ang kanyang pagiging tao, kaysa sa kanyang kapangyarihan. Tumayo siya sa gitna at nagsalita.
Alam ko marami ang nagulat sa nangyari kanina sa mall. Simula niya, malinaw ang boses, ngunit malumanay. Ngunit nais kong ipaalala na bawat tao'y may kwento. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ang aking ginawa sa mall ay hindi para ipahiya ang iba, kundi para ipakita ang halaga ng respeto at tiwala. Tumahimik ang lahat. Maraming ulo ang nakayuko, napapailing, at ang iba ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos, tinungo ni Nathan ang desk niya at tinawag si Karen. Halika, malumanay niyang sabi. Salamat sa pagtulong sa akin kanina. Lumapit si Karen, nanginginig pa rin ang mga kamay. Napahawak siya sa lamesa ng boardroom para bang kailangan ng suporta. Salamat po. Sir Nathan. Pasensya na po kung natakot ako at hindi agad naniwala, sambit niya, halos bumulong. Ngumiti si Nathan. Walang dapat ikahiya, Karen. Lahat tayo natatakot. Mahalaga ay kung paano tayo kumikilos pagkatapos nito. Salamat dahil nanindigan ka sa huli. At doon, sa simpleng ngiti na iyon, nagbago ang lahat. Hindi lamang para kay Karen, kundi para sa lahat na nasaksihan ang pangyayari, isang aral sa kababaang loob, respeto, at tunay na katapangan. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap si Nathan sa board at pinangunahan ang meeting. Ngunit sa isip niya, nanatili ang imahe ni Karen sa mall, ang pagkabahala, ang tapang, at ang kababaang loob. Alam niyang may bagong simula na sa pagitan nila, isang pundasyon ang tiwala at pagkakaunawaan. Sa labas ng boardroom, nakatingin si Karen sa elevator na kinalabasan ni Nathan. Huminga siya ng malalim, pinipilit iproseso ang lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag, pero ramdam niya sa puso, may bago silang kwento, isang bagong simula. Ang mall ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit para sa lahat, may natutunan, huwag husgahan ang tao base sa itsura, huwag basta maniwala sa unang impresyon, at higit sa lahat, bawat tao, kahit o simpleng mamamayan, ay may karapatang respetuhin at intindihin. Si Nathan, ang sifi na pinagsamantalahan at pinahiya, ay hindi lamang nagpatunay ng kanyang posisyon sa kumpanya. Ipinakita niya ang totoong halaga ng kababaang loob, tapang at pag-unawa. At si Karen, sa kanyang puso, alam niyang nakakita siya ng isang tao na higit pa sa titulo, isang tunay na bayani sa kanyang sariling paraan, at sa pagkakataong iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Sa huli, ang mall ay muling naging tahimik, ngunit ang alaala ng pangyayari ay mananatili, isang aral sa bawat isa. Minsan, ang pinakamatinding pagtatangka na pabagsakin ka ng mundo, ay siyang magpapakita ng tunay mong lakas at pagkatao.